بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Welcome po sa ating palatuntunang talakayang pangkalusugan kung saan tatalakayin po natin, pag-uusapan po natin ang mga usap-usap patungkol po sa kalusugan. So, ngayong araw po na to ng Biyernes, ang tatalakayin po natin is about energy drinks. Ito ba, kasi may nagtatanong po sa atin, itong mga energy drinks ba na to, ito ba ay nakakabuti po sa katawan, nakakabuti sa kalusugan? So ngayon, yan po ang ating tatalakayin or yan po ang ating paksa ngayong araw. So gaya po ng ating nakaugalian, unahin po natin ang ating mga updates may patungkol po sa COVID-19. Ano na nga ba yung sitwasyon patungkol po sa COVID-19? So kung titingnan po natin, ang unang-unang titingnan natin, yung global cases natin, umabot na po sa 23,348,081 cases sa buong mundo. So 23 million na po yan. So mula rito, 807,383 po ang mga namatay. Yan po ang global na standing. So kung titingnan naman natin dito po sa ating bansa, nakapagtala po ang Pilipinas ng 205,581 cases, no? So yan po ang kabuuan. Pero ang active cases na lang po dyan is 68,357. So mula rito meron pong namatay na 3,234 at ang recovery po natin is 133,990. Kung titingnan naman natin dito po sa ating rehiyon, ang COVID cases po natin ay simula nung nagsimula po yung COVID, nakapagdala na po tayo ng 614 cases at meron po tayong 144 active cases. Yan po yung mga na-admit ngayon, nasa quarantine, yan na po 144. Mula rito sa 614 cases, meron po tayong 15 na mga namatay at 455 naman po ang naka-recover. Okay, so bilang update na po yung mga kapulisan po natin sa PNP na kung saan sila po ay na-isolate, na-kumpleto na po nila yung kanilang period of isolation which is 14 days at alhamdulillah wala pong nag-develop ng sintomas sa kanila po. Okay, so babalik po tayo sa ating paksa ngayong araw. Ano nga ba ang mabuting ikadudulot nitong energy drinks at ano naman po ang masamang naidudulot nito sa ating katawan? So, may mga energy drinks po, hindi po kasama yung mga energy drinks na pambata, no? Yung mga Milo, Ovaltine, hindi po yan. Ang energy drinks na tinutukoy po natin dito, yung mga iniinom ng mga adolescents, yung mga kabataan, yung mga teenagers po natin, saka yung mga matatanda, lalong-lalo na po yung mga nagtatrabaho, mga driver po natin, ito man ay jeep, driver ng tricycle, habal-habal, nakikita po natin, marami pong umiinom ng mga energy drinks. Dito po naman sa mga estudyante, pag gusto nila magpuyat, usually iniinom yung energy drinks. Ganon din naman sa ating mga professionals, no? Meron ding kapag gusto ng boost ng energy, umiinom po ng energy drinks. So ano nga ba itong mga energy drinks? Itong energy drinks na to, example po natin ito. Hindi natin ito ini-endorso, no? Bumibigay lang tayo ng example. Example po nito is Sting, Cobra, Monster, ano pa ba, Red Bull, at kung ano-ano pang mga energy drinks. Okay. So, unahin po nating pag-usapan kung ano po yung pros, no? Ibig sabihin, ano po yung mabuting idudulot nito. Unang-una, dahil sa pangalan pa lang po, energy drink. Ibig sabihin, nagbibigay po siya ng boost ng energy. Ibig sabihin, panandalian po na patataasin niya yung iyong lakas, no? Okay. So, ano nga pong meron dito? Sa energy drinks po, kaya po siya nagkapagbigay ng panandali ang sipa ng lakas, no? Hindi po siya tulad ng sipa ng kabayo, pero bigla pong tataas or lalakas yung inyong katawan
Unang-una dahil ito po ay may sugar, at pangalawa meron po itong caffeine. Okay. So itong dalawa kapag pinagsama po ito, usually yan po ang nagbibigay ng temporary boost po sa katawan, no, para ito ay parang feeling ng tao, parang kumbaga sa battery na medyo nalulubat na, biglang nagiging full charge, no? So hindi lang po katawan, pati yung pag-iisip o yung utak, mas gumagana pa, sabi nila, kapag sila ay nakakainom ng energy drink. So, yung iba, nakikita nila kapag sila ay nakakainom ng energy drink, mas nagagawa nila yung kanilang gawain. Okay. Pangalawa, yung energy drink po, yun po yung unang epekto nito. So, nagbibigay ng panandalian na boost, no, na lakas. Okay. Pangalawa po, nag-i-improve po yung mood at saka yung attitude ng tao. So kapag mataas po yung energy, parang kaya niyang gawin kahit na ano, no? Kumbaga kahit niyang kung ano yung mga trabaho niya. For example, sa kanyang opisina, kaya niyang gawin kapag siya ay nakainom. So tumataas po yung mood, no? Yung nararamdaman ng tao, mas gumagaan. Okay. So, pati na rin po yung kanyang attitude, no? Yung kanyang ugali, medyo mas bumubuti po kapag siya ay nakainom ng energy drink. So, yung iba, mas gumaganda yung relasyon niya sa kanilang mga pamilya at sa kanilang mga kaibigan. So, pangatlo, yung energy drinks is convenient po. Kahit saan po, pwede pong bilhin yan, no? So, available po yan siya sa mga tindahan, sa mga groceries or retail stores. Available din po yan siya. So, kapag yung iba, kapag nag-workout, bago mag-workout, iinom muna ng energy drink. Then, pang-apat, kasi yung mga energy drinks, yan po ay 0 calories. So, wala pong calories. So, most probably, kumbaga sa tingin nila, mas mainam siya na inumin kaysa po yung sa mga inumin na tataba po kapag palagi ang iniinom. So, yun po yung mga positive, no? Kumbaga, yun po yung cons or pros. Yun po yung mga mabuting na idudulot ng energy drinks. So, sa kabilang dako, titingnan naman natin ngayon ano po ang masamang na idudulot nito. Okay. Unang-una po, meron pong tinatawag na cardiovascular problems. Okay? So, ibig sabihin, nakaka-apekto po ito sa inyong puso at sa inyong katawan. So, nakikita po nila na unang-una, pwede pong magkaroon ng palpitation. So, ang ibig pong sabihin ng palpitation, yun bang bumibilis po yung pintig ng puso at nararamdaman ng tao yung pagpintig po ng puso. So, pwede rin pong yung ibang tao po nakakaranas po ng nervyos. Ninenervyos kapag umiinom ng Sting. Yun nga po, or nung energy drink, sorry po. So, kapag palagi pong iniinom yung energy drink, ito ay pwedeng maka-apekto sa puso dahil po doon sa caffeine na nandoon sa energy drinks. Yung caffeine po, nakikita rin po yan sa kape. Kaya nga po yung ibang tao, yung mahilig pong uminom ng kape, pag katagal-tagal or pagtanda po, no, medyo pag ilang years na pong umiinom ng kape, pwede pong makaramdam niya ng nervyos. At pwede rin pong makaramdam sila ng pagbilis ng pintig ng kanilang mga puso. Okay, so sa mga pasyente po na merong problema sa puso, bawal po talaga yung mga caffeine containing na mga drinks, no? So yung mga inumin, pagkain or inumin na merong lamang caffeine katulad ng kape at energy drinks, yan po ay pinagbabawal po sa taong merong sakit sa puso dahil pwede po siyang magkaroon ng unang-una palpitation. Pangalawa, pwede rin po magkaroon ng problema sa rhythm. Ibig sabihin, pwede pong mag-iba po yung rhythm or yung pagpintig ng puso. Pwede po magkaroon ng tinatawag natin na arrhythmia or dysrhythmia. Ibig sabihin,
pwede pong makadevelop ng sakit sa puso kung saan yung puso ay hindi po regular yung kanyang pag-beat. Kung minsan mag-beat na mabilis, kung minsan mag-beat na mahina, or hindi na regular yung interval, no? So pwede pong magkaroon ng sakit sa puso yung tao, especially po sa kabataan. Bakit po special mention yung kabataan? Yung mga binata po natin, mga dalaga. So, dahil po, sila po ay nagde-develop pa lang. Ibig sabihin yung katawan nila, umuusbong pa lang. So, kapag sa time po ng pag-usbong ng kanilang katawan, nakadevelop na sila ng problema, maaring maging permanente po yon. Ibig sabihin, kapag dalaga o binata pa lang siya at nagkaroon na po siya ng problema sa puso, pwede pong maging permanente na po yon. Kaya nga po hindi po natin siya ina-advise, no, sa mga kabataan, lalong-lalo na po sa mga binata at mga dalaga, especially po sa mga lalong-lalo na po sa mga bata. Okay? So yun po, no, magkakaroon ng cardiovascular problems. Pangalawa, dito po dahil po sa caffeine concentration nito, pwede po magkaroon ng hypertension, no, yung tao. So, lalong-lalo na kapag meron ng dati ng high blood yung tao, uminom pa siya ng energy drink, pwede pong mangyari na tataas o tumaas yung kanyang BP. So, magkakaroon siya ng hypertension. At baka pwede pong magkaroon ng stroke or pwede rin magkaroon ng heart attack dahil po dito. Kaya nga po yung mga tao po na merong hypertension, yung mga tao na merong sakit sa puso, bawal po yung mga energy drinks. Pwede rin, pinagbabawal din po natin yan sa mga diabetic dahil din po doon sa sugar na natuon. So, pangalawa, dahil ng sinabi natin, yung mga energy drinks nito, mataas po ang sugar content. So, may liban sa meron siyang caffeine, meron din siyang sugar content. Yung isang serving po nung energy drink, pwedeng maglaman po yan ng 25 to 39 gramo ng sugar. So, talagang mataas po yon. So, pag mataas po yung sugar level, no, ng tao, pwede po siyang magkaroon ng problema sa pagtulog, o problema sa mga ngipin, no, magkaroon ng problema sa ngipin, at pwede rin pong tumaba, maging obese. And, lastly, pagpalagian pong umiinom niyan ng mga matatamis na inumin, no? Palagi pong umiinom ng energy drink, pwede pong magkaroon ng diabetes. Okay? So, pangatlo po, ang pangatlong epekto nitong energy drinks na to ay pwede pong magkaroon ng weight gain, no? Ibig sabihin, kahit po nag-gym siya, pwedeng maging mataba, no? Pwede siyang tumaba dahil po dito. Okay? So, mataas po ang amount po ng vitamin B sa mga energy drinks. Kaya lang po, yung energy drinks, mataas po yung sugar and yung iba, mataas din yung calories. So, pag hindi po careful yung tao sa pag-inom po ng mga energy drinks, siya po ay posibleng magkaroon ng weight gain or siya po ay posibleng tumaba. Okay. Then next po ang itong mga energy drinks na to, ito po ay nakaka-addict, no? Hindi ibig sabihin na talaga makaka-control. Addictive po, ibig sabihin pwedeng hanap-hanapin po ng katawan, hanap-hanapin po ng tao yung energy drinks. Ngayon, pag hindi siya nakainom nito o hindi siya nahanap, pwede po siyang malubat. Wala po siyang lakas, walang gana, matamlay, irritable, no? O kumbaga, or pwede rin siya maging depressed, no? So, yun po ay pwede pong tumama kapag hindi po nakainom ng energy drinks yung tao na yun. Okay. So, maliban po dito, pwede rin pong magkaroon ng insomnia yung taong umiinom po palagi ng energy drinks. Bakit po? Gaya ng sinabi po natin, meron po itong caffeine, kung saan yung caffeine, yun po ay pwede pong magtagal, no? Nakakapagpapagising ito. So,
medyo tatagal yung time na gising po yung tao at mahirap po siyang antukin. Dahil mahirap antukin, mahirap din po siyang makatulog. At magkakaroon po siya ng insomnia. Ibig sabihin, hindi na po maganda yung kanyang sleeping pattern. Ngayon, yung insomnia po, ito po ay hindi po pwede sa mga bata, no? Sa kabataan, kahit na po sa mga matatanda. Dahil kailangan po natin, especially po sa mga kabataan, usually, pinaka-minimum 8 hours of sleep, no? Sa mga matatanda, sa mga may edad na, pwede na po yung 6 na oras ng tulog. Pero pag sa mga bata po, sa kabataan, dapat po ang minimum po niyan is 8 hours of sleep. Yung po yung katamtaman na tulog po ng kabataan. Ngayon, pag umiinom po palagi ng energy drink, pwede pong ma-disrupt yung sleeping pattern at pwede po siyang magkaroon ng insomnia. Hindi po, kung minsan aabot ng alas 2, alas 3, gising pa po yung tao. So, hindi po maganda yon sa kalusugan po ng mga kabataan. Okay? So, then, lastly po, restless. Balisa, hindi mapakali. Yun po yung pwedeng maidulot nito sa tao. Kung saan, pagkatagal-tagal, baka pwede po niyang ma-develop yung tinatawag nating generalized anxiety disorder or ninervyusin. Palagi na po siyang ninervyusin. So, ito po ay, kaya na sinabi po natin, titingnan natin yung mabuting na idulot nito at titingnan din natin yung yung masamang na idulot nito. Kung ating titimbangin, makikita po natin na mas matimbang po yung mga masamang na idudulot nito kaysa sa mabuting na idudulot nito. So, payo po natin sa lahat, hindi naman po sa talagang bawal, no? So, kapag wala ka namang sakit, paminsan-minsan, pwede naman po kung kailangan ng boost kapag merong kailangan gawin, pwede pong paminsan-minsan lamang po. Pwede po naman siguro na inumin kapag paminsan-minsan. Huwag lang pong gawin palagian. Para naman po sa mga kabataan, meron naman po tayong mga alternatives dito at hindi po natin ito pinapayo para po sa mga dalagat mga binata po natin, sa mga kabataan po natin. Especially sa mga bata. Hindi po siya magandang painom sa mga bata. Okay. So, meron pong nagtanong dito, ano po bang nangyayari sa katawan, no? Kapag hindi po nakainom, kapag palagi ang umiinom tapos biglang itigil yung pag-inom nito, ano pong mangyayari? Usually po kapag medyo addicted na po yung tao sa pag-inom ng mga energy drinks, hindi po natin pinapayo na bigla ang itigil ito. Pwede pong itigil ito dahan-dahan. Pag ginagawang araw-araw, no, pwede pong gawin na yung pagtigil po nito is every other day. Tapos, after mga ilang weeks, pwede pong every 2 days, then every 3 days, then every 4 days, hanggang paminsan na lang. So, dahan-dahan po yung pagtigil po noon. Bakit po? Dahil nagkaroon na po ng addiction, no? Doon po sa iniinom na energy drinks. So, kapag tinigil po yan, hahanap-hanapin yung katawan. At pwede pong mag-develop ng mga sintomas, katulad po ng mas magiging irritable yung tao kapag bigla ng tinigilan, mas mananamlay, magiging matamlay, at magkakaroon siya ng mood problems. So, kung minsan irritable, pwedeng maging depressed or masyadong malungkot, pwedeng magagalitin, no? Okay. So, tapos, wala pong lakas, no? Talagang pwede pong maging matamlay yung tao kapag bigla pong tigilan yung pag-inom po ng energy drinks. So, yun po ay ang pinapayo po natin doon po sa mga tao na nakaugalian na po nila yung pag-inom ng energy drinks, pwede po ninyong tigilan yan dahan-dahan po. Okay? In a matter of ilang weeks, no? Sa ilang linggo pong iti-taper or dahan-dahaning
tigilan po yung pag-inom ng energy drinks. Kasi po, yun nga yung tinatawag natin, yung caffeine withdrawal. So usually yung caffeine withdrawal, once na hindi ka uminom nun, nung nakaugalian mong iniinom, lalabas yung mga sintomas po na yun na ating nabanggit sa loob po ng 24 oras. Okay. So, hindi po maganda na biglang. Para rin pong yung mga pasyente na naninigarilyo at nakakaabot sila ng let's say 2 kaha o 1 kaha sa isang araw, no? At bigla mong tinigilan yan, pwede pong mag-develop ng sintomas ng withdrawal. At yun po rin po, the same pong process or the same symptoms ang mararamdaman ng tao na naninigarilyo. So I hope po na nabigyang linaw po natin yung usapin po patungkol po sa energy drinks. Kasi ito po ay naitanong po sa ating mga previous na usapin. Okay, so bilang update po at paalala po, ang Ministry of Health magkakaroon po ng pagbabakunang muli. This time, last time po ay ito ay kontra polio. Ngayon po ay kontra tigdas naman. So magkakaroon ng bakuna laban po sa tigdas, no? At ito ay i-anunsyo na lang po namin kung kailan dahil ito po ay pina-finalize. Paunang impormasyon na lang po ito sa ating mga magulang. Bakit po natin napag-decide? No? Bakit po nagkapag-desisyon yung Ministry of Health na magkakaroon po ng bakuna laban po sa tigdas sa buong barn? Dahil po, gaya rin po sa mga ibang rehiyon, yung coverage po natin sa bakuna kontra po sa tigdas hindi po ganun kalaki. Ang pinangangambahan po natin kapag meron na pong COVID, no? Ngayon meron na po tayong COVID at dumadami na rin po itong mga COVID cases natin, dadagdagan po natin at magkaroon po ng ng epidemic or outbreak ulit ng measles dito po sa ating region. Baka po marami na po or ma-overwhelm na po yung ating mga hospital at hindi na po kakayanin ng mga health facilities po natin yung biglang pagdagsa po ng mga pasyente ng both COVID at ng measles. So, inaanyayahan po namin na ito po ay paunang impormasyon po sa lahat po ng ating mga magulang. Pabakunahan po ninyo yung inyong mga anak kapag naging full swing na po itong bakuna kontra tigdas. Doon naman po sa mga bata na dinadala po ninyo sa inyong mga health centers, pabakunahan na lang po ninyo yung tigdas sa ngayon para hindi na po kayo problema. Hindi na po natin mapoproblema yung tigdas na para po sa inyong mga anak. Okay. So, dito po nagtatapos yung ating palatuntunan, talakayang pangkalusugan. Ito po ang inyong lingkod, Dr. Zulkarnain Abbas, Deputy Minister ng Ministry of Health and at the same time member din po ng Parliament, Bangsamoro Transition Authority Parliament. Nagpapaalam po hanggang sa susunod na Biyernes, inshallah, subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.